Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. At gayon din ay sinabi niya, katakutan ninyo si Allah at kayo ay bibigyan ni Allah ng kaalaman. Ang takwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang marapat na pakikitungo ng mananampalataya sa kanyang Panginoon na kinikilala niyang nag-iisa, na lumikha, na mamahala sa kanyang buhay at sa lahat iba pa mga nilikha. Panginoon na nagtutustos sa kanya at Panginoon na nagmamay-ari sa kanya. Kaya din ang pagkaalipin na ito na nagdudulot na tayo ay matatakot sa Diyos na siya nag-iisa na marapat nating sasambahin. Nakabilang sa mabubuting mga dulot ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon nga sa kanyang sinabi, katakutan ninyo siya at kayo ay bibigyan niya ng kaalaman. Ang kaalaman na ito sa katotohanan lamang ay nagdudulot din na ang tao naman ay magkaroon pa ng dagdag na takwa. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ang tanging merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang tanging alipin ni Allah na merong takot kay Allah ay ang mga may tangan ng kaalaman. Kaya ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kaalaman ay nagpapatatag sa isa't isa. Walang sino man maaaring mag-aangkin na siya ay merong kaalaman na hindi naman ito nagdudulot ng dagdag na takot sa kanya kay Allah. At gayon din walang sino man ang nag-aangkin o maaaring mag-angkin na may takot siya kay Allah kung hindi naman ito nagdudulot na magkaroon siya ng dagdag na kaalaman tungkol kay Allah o tungkol sa relihiyon na ito. Kaya ang kaalaman at ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pareho itong dalawang bagay na nag-aangat sa tao, insyaallah. Katulad ng kung paano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay ang sino mang may pinakamatinding takot sa inyo kay Allah. Sinabi naman ni Allah tungkol sa pagtaas ng antas ng mga may kaalaman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iniangat ni Allah sa matataas na mga antas ang mga nanampalataya na kabilang sa inyo ng mga tao. At gayon din ang mga tao na binigyan ng kaalaman. Iniangat sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa matataas na mga antas. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganitong mga pangaral ay higit nating mauunawaan ang katotohanan ng mga ito sa pamagitan ng pagtingin natin at pag-aaral natin sa dakilang buhay ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Merong isang sahaba, 4 na taon lamang niyang nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging Muslim siya, 4 na lamang na taon ang natitira sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, sa bawat pag-aaral natin ng akida, sa bawat pag-aaral natin ng fiqh, ng tajwid, at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa Islam, kapag kinukuha natin ang mga dalil nito mula sa iba't ibang mga hadith, nababanggit ang pangalan ng tao na ito. Nahuli na siya sa mga nag-Muslim. Nag-Muslim lamang siya pagkatapos ng labanan sa Khaybar, at ito ay walang iba kundi si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Si Abu Hurairah ay sinilang noong 603 at nag-Muslim siya 7 taon pagkatapos ng hijrah, at siya sa taon na yon ay 27 years old. Nang siya nga ay namuhay kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay 4 na taon na lamang niyang nakasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 na taon lamang, ngunit nakikita nga natin ang napakalaking epekto ng kaalaman na nakarating sa atin sa pamagitan ng kanyang mga iniulat na mga hadith. Tinatayang 5,000 mahigit ang mga hadith na napagtibay mula sa kanya sa kabila ng pagiging huli niya sa pagmumuslim. At walang ibang dahilan nito, liban na lamang na dahil sa siya ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarangalan ni Allah sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Kaalaman ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang pinagsumikapan, pinagtiisan, kaalaman na hindi niya pinagdamutan na paggugulan ng kanyang panahon at lakas.
kaalaman na higit sa lahat ay ibinabahagi niya sa iba. Kaya makikita natin, ang mga ligaw na sekta, isa sa pangunahin nilang sinisiraan sa Islam ay ang mga sahaba radhiyallahu anhum, lalong-lalo na si Abu Hurairah. Dahil kapag nagawa nilang masiraan si Abu Hurairah, ay magagawa nilang mapisinungalingan ang mahigit 5,000 hadith tungkol sa akidah, tungkol sa tauhid, tungkol sa mabubuting asal, at iba pang mga katuruan na labag sa kanilang mga inimbentong relihiyon. Ngayon nga, bukod sa pagiging huli ni Abu Hurairah sa pagiging Muslim, meron pa siyang isang kahinaan. Ang kahinaan na ito, kung titingnan natin, ay maaring magiging sagabal pa sa pangkaraniwang tao sa kanyang pag-aaral. Pero hindi para kay Abu Hurairah. Ang kanyang pagiging mahirap ay hindi naging sagabal sa kanya na siya ay mag-aaral. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay kabilang sa Ahlus Suffa. Ng Ahlus Suffa, ito ay ang mga dukha ng mga Muslim na itinuturing na panauhin ng Masjid an-Nabawi, na sila'y nakatira rito. Hindi dahil sa ayaw nila magtrabaho, bagkus ay naririto talaga sila dahil wala talaga silang matagpuan na trabaho. At dahil sila ay mga panauhin ng masjid, sila ay tinutustusan ng mga Muslim sa kanilang mga yaman upang sila ay mapakain at mabigyan ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Subalit nalalaman natin mula sa iba't ibang mga ulat, lalong-lalo na sa iniulat ni Anas, ng Ahlus Suffa, kahabagan nawa sila ni Allah at kalugdan, bagaman sila ay may hirap, hindi sila naging mga tao na namamalimos. Sila sa umaga ay nagsisikap na makapanguha ng panggatong na ibinibenta nila sa mga taga-Madina, at sa iba't ibang mga pagkakataon ay tumutupad ng iba't ibang malalaking mga gampanin katulad ng pagtuturo sa malalayong mga lugar radhiyallahu anhum wa arda. Dahil nga si Abu Hurairah sa kanyang pagiging mahirap, habang ang iba ay nakakasama ng madalas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mahabang panahon, dahil sila ay may mga yaman na hindi na nga nila kailangan pang mamasukan o hindi na nila kailangang bantayan ng mahigpit ang kanilang mga negosyo. Si Abu Bakar, halimbawa, na siyang mayaman, na isang mayaman, gayon din si Omar. Si Abu Hurairah sa kabilang dako, ang kanyang kahirapan ay sinamantala niya sa paghahangad na palagi ang makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat na madalas si Abu Hurairah ay kumakain lamang ng isang ulit sa maghapon at sapat na ito para sa kanya. Ang mahalaga ay makasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid, sa paglalakad nito at iba't iba pang mga pagkakataon na hindi nagagawa ng mga sahaba. Siya ay walang trabaho o negosyo na umaabala sa kanya, kaya ito ay kanyang sinamantala. Kaya nga dito niya ginugol ang 4 na taon na natitira sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kasama siya. At kalaunan na lamang siya nag-asawa at nagkaroon ng kabuhayan ng namatay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, sa kabila ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginugol pa rin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang kanyang buhay sa kaalaman. Nanatili siyang nangongolekta ng mga hadith sa mga buhay ng mga sahaba pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay nakakapaglahad si Abu Hurairah tungkol sa mga nangyari noong bago pa siya nagmuslim. Dahil sa mga pag-uulat ng mga sahaba na nakasaksi rito na iniuulat din naman niya. Napakainam ng kaalaman, kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kunin natin mula kay Abu Hurairah ang mainam na aral na sinasabi nga ng ating mga scholar, فَنِعْمَةِ الْإِلْمُ أَفْكَرُ النِّعَمِ. Tunay na ang biyaya na dulot ng kaalaman, ang biyaya na pinakamarapat nating ipinagmamalaki o pinagsusumikapan. وَأَجْزَلُ الْكَسَبِ. At ang biyaya ng kaalaman, ang bahagi natin dito sa dunya na pinakamarapat natin na pagsumikapan. وَمَنْ أَوَيْتُهُ فَقَدْ أُوتِيَ وَمَنْ أُوتِيَتْهُ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. At sino man ang binigyan nga ng kaalaman ay tunay na binigyan ng napakaraming kabutihan. Alhamdulillah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na tayo nga ay nabubuhay sa panahon na napakaraming mga pagsubok
At ang maraming mga pagsubok na ito ay maaring nagdudulot, natitigas ang ating mga puso. Subalit, tuwing tayo ay tumatanaw sa mga bahagi ng kasaysayan na ito na nangyari sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah makakatagpo tayo ng paglambot ng ating mga puso dahil sila ay mga tao na hinirang ni Allah subhanahu wa ta'ala na magtatagumpay ang relihiyon na ito sa pamamagitan nila. Alhamdulillah. Ngayon nga, sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tungkol sa kanila, sino mang nais na sumunod sa yapak ni numan ay marapat na susunod o marapat na sumunod sa mga namatay na. Dahil ang mga buhay ay hindi ligtas mula sa mga fitna, subalit ang mga namatay na nga, sila ay ligtas na sa mga pagsubok. At pangunahin sa mga tao na ito na marapat nating sundan ng kanilang mga yapak ay ang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silang pinakamainam sa umma na ito. Silang pinakadalisay ang kanilang mga puso. Silang pinakamalalim ang kaalaman. Silang pinakakaunti ang kababawan. Silang mga hinirang ni Allah upang makasama ng kanyang propeta at mapagtagumpay ang relihiyon na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagtanaw natin na ito, sa talambuhay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu upang mapagtibay natin ang kainaman ng kaalaman, marapat nating malaman na nagkatotoo rin kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang isa pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sino man ang nagdanais ng kabutihan o sino man ang pagnaisan ni Allah ng kabutihan, ipauunawa ni Allah sa kanya ang relihiyon. Ang kaalaman ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ay nagdulot sa kanya ng napakaraming mga kabutihan. At kabilang nga dito na siya ay dinulot ni Allah na maging kamahal-mahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdua para kay Abu Hurairah, nagabayan ng kanyang ina. At ginabayan nga ni Allah patungo sa Islam ang kanyang ina, na dati ay galit na galit at namumuhi sa Islam. Gayun din ay nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging kamahal-mahal sa mga tao si Abu Hurairah, at tinupad nga ito. Tinupad din ito ni Allah. Tinupad ni Allah ang dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Abu Hurairah nga, sa kanyang pagiging mabiyaya sa kanyang buhay, nabuhay siya hanggang sa edad na 76 at namatay na lamang siya noong 679 sa khilafa ni Muawiyah. At hanggang sa pagkakataon na ito sa kanyang kamatayan ay iniligtas siya ni Allah dahil ilang mga panahon na lamang ang natitira ay nangyari ang napakalaking fitna sa mga Muslim sa pagdating ng khilafa ni Yazid, na siyang panahon ng pagkakapas lang kay Al-Hussein at ang paglitaw ng iba't iba pang mga fitna, lalo na sa mga sahaba radhiyallahu anhum. Si Abu Hurairah ay biniyaan din ni Allah subhanahu wa ta'ala bukod sa kanyang sarili ng iba pang mga bagay. Si Abu Hurairah ay biniyaan ng isang mabuting manugang. Ang kanyang anak na babae ay napangasawa ng dakilang scholar na si Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, na nabuhay naman noong 637 hanggang 715, na nakikilala bilang dakilang scholar na nanindigan sa relihiyon na ito. Isang scholar na ginagalang ng lahat ng mga Muslim ng kahit ng pinakamasamang pinuno. Isa sa mga pinakamasamang pinuno sa khilafa ng mga Umayyah, si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ay nananatili na nagpapakumbaba kay Sa'id bin al-Musayyib sa kabila ng kanyang kasamaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay nga na nakakainggit na malalaman natin na ang kaalaman ay mayroong ganitong idudulot na mabuti sa mga tao. At tama nga ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La hasada illa fitnatain." Walang inggit liban na lamang sa dalawa. Ang una sa mga dalawang tao na ito ay ang tao na binigyan ni Allah ng yaman at ito ay ginagastos niya sa katotohanan. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan, at ang tao na binigyan ni Allah ng kaalaman, fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, at siya ay kumikilos ayon dito at nagtuturo sa mga tao mula sa kaalaman na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag na magkaroon pa ng anumang pagdududa sa ating mga puso ng tao ay nagiging marangal sa pamagitan ng kaalaman,
katulad ng kung paanong nagiging hamak ang sino mang humahamak sa kaalaman, waliyadu billah.